Happy New Year mga kabarkada sa nutrisyon at kalusugan. We hope na magiging maganda po ang 2014 sa ating lahat. At lalo pang gaganda mga kasama ang ating bagong taon sa mga inihanda ng ating NNK. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin po ng NNK? May bago ka na naman, ma'am, Rod. may bago na naman, ma'am. No? Karoon tayo dito sa programa. Hindi lang buwan-buwan. Kada taon din may mga pakulo tayo eh. Ano nga bang ibig sabihin ng NNK mga kanutrisyon? Eto, Ninang sa Nutrisyon at Kalusugan. Walang iba kundi ang ating Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Good afternoon po at Happy New Year, Ninang Bernie. Oy, good afternoon din sa iyo, Rod. At syempre, good afternoon po sa ating mga suki na listener. At isang nutritious and healthy New Year po sa ating lahat. Makinig lang po sila, ma'am, sa atin na tuwing Sabado at gawing gabay ang ating mga talakayan at sigurado na ang nutrisyon at healthy 2014. Yes, Rod. At in fact, sa ating unang episode for 2014, lalo pa nating bubusisiin yung kahalagahan ng iodine sa pamamagitan ng iodized salt sa ating kalusugan. Ay ma'am, tamang-tama. Mayroon tayong isang Facebook friend na nito lang last week po ng December 2013 ay nagtanong sa ating Facebook page, si Dennis Tubiara Toledo. Ang sabi nga niya sa kanyang mensahe, meron po akong goiter. Malaki na po at pag lumulunok po ako parang may nakabara. Ano po ba ang dapat kong gawin? Yan, ako, napakahalaga yung tanong niya at talaga namang babara yun pag may goiter. Opo, kasi di ba parang may laman yun sa loob. Lumalaki kasi yung leeg. So anyway, ang best na makakasagot sa ating texter na si Dennis Tubiera Toledo ay walang iba kundi ang ating expert resource person na kasama natin mismo dito sa loob ng ating radio booth. Isa po sa mga suki ng Radyo Mo sa Nutrisyon at wala pa akong ibang nire-refer kundi ang National Coordinator for the Philippines ng International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders. Wala pong iba kundi si Dr. Chofilo L. San Luis. Magandang tanghali po, Dr. San Luis, and welcome again sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po sa inyo, Asek Bernie at saka Rod. At ako po ay nagagalak na nandito na naman po ako. Ayan. Magandang hapon din once again, Doc, at Happy New Year. Happy New Year. Alright, diretso na tayo sa ating talakayan dahil sigurado yung ating nagtanong sa ating fan page kanina, hinihintay na niya yung sa Facebook po account natin. Hinihintay na niya yung sagot sa kanyang tanong. Unang tanong, Doc, no, bakit kailangan ng ating katawan ng iodine? Alam mo, Rod, itong issue na to, ang pangangailangan ng iodine ay madalas nating talakayin, pero ganun pa man dapat ulit-ulitin dahil alam mo na ang kakulangan, paglaki ng goiter is just the tip of the iceberg. Kaya itong unang ko natin si Dennis, lalaki. Oo. Lalo na sa mga lalaki, medyo dapat hindi pangkaraniwan. Hindi nga pangkaraniwan Asek na nagkakaroon ng goiter ang mga lalaki. Kanya lalo na kapag ka lalaki ang inabutan na may goiter, we have to think much ahead. At hindi lang ipawalang bahala na dahil kung babae hindi masyadong dahil karaniwan. Opo. Pero yung sa lalaki, kung si Dennis at sinabi niyang meron na siyang nararamdamang nahirapan lumulon, dapat malaki makita na agad siya. Malaki na, ibig sabihin. At saka, Doc, siguro bumalik sa atin si Dennis. Sabihin lang kung anong lugar siya nakatira, saan siya, taga saan siya. Kasi usually, ang alam ko po, pagka ang lalaki nga itinamaan na ng goiter, ibig sabihin, pangkalahatan, mataas na yung incidence ng goiter sa kanila or ng yung problema sa kakulangan ng iodine. So, Dennis, narinig mo, sabi ni Dr. San Luis, magpatingin ka na at kung pwede, ibalikan mo kami at sabihin mo kung nasaan ka nakatira, taga saan ka, or saan ka galing na lalawigan, kung ikaw ay nag-migrate dito sa Manila, para rin makatulong sa ating ibang ahensya para
maging gabay din nila kung kailangan ng intervention yung iyong lugar, yung iyong kung saan ka man nakatira ngayon. At saka kung meron siyang family history, Opo, may mga goiter, siyempre baka naman asa pamilya nila yan talaga. Oo. So posible yun, Doc, yung mga dahilan. Oo. So para po sabi nyo nga po, inuulit-ulit natin ang kahalagahan ng iodine sa katawan. Ano nga po ba yun ulit, Doc, San Luis? Well, kasi ang unang-unang nagiging manifestation o yung manifestation, yung unang-unang simptomas Opo. ng kakulangan ng iodine ay yung goiter. Opo. Now, pero yung goiter na to na unang-unang nakikita natin dahil andyan, sa labas yan nakikita ng kahit na sino man, no? Oo. Ito lang yung tip of the iceberg. Ano ibig sabihin ng tip of the iceberg? Ibig sabihin po nito ay ito ay marami pang mga iba pang manifestations o iba pang mga sintomas na hindi natin nakikita. Okay. Na dapat bigyan agad ng atensyon. At kapag ka nagkaroon na nga ng goiter, ibig sabihin laganap na ang marami ng manifestations na lumalabas at medyo kumbaga sa malala na sa isang lugar, halimbawa sa isang komunidad, barangay, may marami ng may goiter. Ibig sabihin, hindi lang yung goiter ang dapat bigyan ng attention, kung hindi pati yung siguro kailangan magkaroon ng survey para malaan kung ito bang lugar na ito ay ano ba ang halimbawa, level ng achievement ng mga bata. Opo. Kasi sa mga eskwela, dahil karamihan itong mga ito ay kung kulang sa iodine kung kulang sila sa iodine nutrition, magma-manifest ito sa poor educational outcome ng mga bata. Yun hindi natin nakikita. Sasabihin lang na siguro mahirap na barangay yan, kanya mahihina ang mga bata. Pero baka ang kakulangan doon ay iodine mismo. Kanya sila mapupuro lang ulo dahil kakulangan ng iodine mula sa pagkabata nila. Now, of course, itong hindi natin nakikita to dahil nga siyempre it will only take surveys na ganyan. Yung goiter is kahit sino makikita, ma-recognize di ba? Lumalaki. So kitang-kita yon, but that is only the tip of the iceberg. So, Doc, sabi mo na ma-manifest din sa kakulangan ng achievement sa eskwela. Ano pa po ba ang nagiging resulta pag kulang sa iodine ang katawan? Well, sa mga buntis at mga nagpapasuso, kapag ka sila, itong mga babae na ito ay kulang sa iodine, yung bang frequent abortion, yung madaling malaglag. Naagasan. Oo, yun. Naagasan. Yun, hindi rin common na sasabihin, iodine deficiency. Usually, ang iniisip ng mga na kapag ikaw ay madalas kang nakukunan, halimbawa, sasabihin ng mga doktor, baka pagod ka lang, o meron kang hormonal deficiency, o baka incompetent yung cervix mo, hindi maganda ang pagkakakapit ng bata, mga ganon, no? Hindi agad i-associate o hindi agad iisipin na yun pala ay sanhi ng iodine deficiency. But it is a very common manifestation of iodine deficiency, yung frequent na nalalaglagan o nakukunan ang isang babae. Yan ang isa pang parang senyales. Senyales, no? So hindi como ikaw ay nalalaglagan, ang obstetrician o gynecologist will always think of things that are gynecologically or obstetrically related. It could be na yung bahay na yon ay may iodine deficiency. So that's one. The other would be yung hypothyroidism. Ano ba ang ibig sabihin ng hypothyroidism? Ito po ay kakulangan ng thyroid hormone at nagbibigay ng ng mga simptomas na yung mabagal ang pagkilos, tumataba kahit na hindi na halos kumakain, o kahit na nagre-reduce tumataba pa rin, no? Kahit na nung sabi nilang
Hindi na halos sila kumakain, pero tumataba pa rin. Mhm. And then, ginawin, antukin, constipated, tapos may mga disturbances sa menstruation nila, irregular ang menstruation, at yung balat ay nanunuyo, pati na rin ang buhok. So maraming mga simptomas ang hypothyroidism, and it is one of the things that yung sa mga babae, lalo-lalo na yung mga nagbubuntis Opo. at nagpapasuso, dapat ma-recognize nila to. Dahil baka meron sila nito, sasabihin nila, pagod lang ako. Mga ganun ba, no? Oo. Stress lang yun. Dinidismiss lang. Dinidismiss kadaling sabihin, masyado maraming trabaho sa bahay. So talaga napapagod. But, in fact, baka hypothyroidism na. Mhm. And Doc, yung hypothyroidism, kung mabagal yung pagkilos, pwede ba sa bata mabagal din yung paglaki? ba mayroon hong Ganun din nakikita yun. ho Pwede yan rin yun. nakikita ho yan sa mga epektos sa mga bata na mga hindi mabilis ang paglaki, Mm-mm. underweight, Mhm. o di kaya stunted growth, no? At saka yung ano ba yung stunted growth, underweight, saka yung mapurol actually ang Isip. hindi makapag-pick up agad. Sa raw 4, no? Raw- Sa colloquial, Opo. raw 4. Kasi ang raw 1 yung mga matatalas pag medyo raw 4 ka na, medyo... Medyo mahina ng konti. Oo. So, hypothyroidism, frequent abortion sa mga babae. Yung sa hyper po, meron din. Hyper din. Iba naman Hindi yun. masyadong nagmamanifest ang hyperthyroidism daan sa dahil ang mga datos ho natin dito sa Pilipinas ay mas marami pa rin yung mga hypothyroidism. Pero ang mga hyperthyroid, madali mo namang ma-pick up kasi ang mga simptomas nila talagang hyper, you know? Nangangayayat yan. Tapos mabilis kumilos. Mabilis yung kabaliktaran. Kabaliktaran nung hypo. May tanong lang ako, ma'am, kay Doc. Sige. Oo. Sino-sino nga ba, Doc, yung mga nanganganib sa kakulangan sa iodine? Dahil kanina you mention yung mga babae. Mga buntis. Yung nagtanong sa ating Facebook Dennis. account, si Dennis, lalaki. Opo. Sino-sino ba talaga, Doc, no? Para sa kaalaman ng ating mga kanutrisyon. Ang mga vulnerable groups, o yung mga nanganganib talaga na magkaroon ng mga iodine deficiency ay yung mga buntis, nagpapasuso, at saka yung school-age children na 6 to 12. Sila ang mga sektor ng ating lipunan na talagang madaling maapektuhan ng iodine deficiency. Mga babae, lalo na buntis, nagpapasuso, talagang ang requirements nila mataas. Hindi naman mapunan ng mga kinakain nila o halos hindi kumakain man lang. So, nagkakaroon ng iodine deficiency. At kung itong mga ina na to o nagbubuntis na ito ay kung sila ay iodine deficient mismo, anong iodine ang maipamamahagi nila do sa bata na sa kanilang sinapupunan? O kulang din ang makukuha ng bata, ng sanggol, sa kanila habang pinagbubuntis? Critical ito sa brain development. Critical na sa brain development. So yun talaga ang papel ng iodine sa katawan. Kumbaga sa kwan ho ay lahat ng tao ay merong tinatawag nating brain cells o neurons na tinatawag. Billions of neurons. Pero ganun man karami kayo ang mga neurons mo, pero kung hindi naman sila interconnected with one another o hindi dugtong-dugtong sa bawat isa, wala ring saysay yung karamihan mo ng neurons. Ang iodine po ang nagbibigay ng pagdudugtong-dugtong nitong mga brain cells na to. Kung kulang ang iodine mo, ay hindi sila magdudugtong-dugtong yung mga brain cells. O kumbaga sa kwan may mga gaps. O yung mga gaps na yon hindi makalukso yung isang ideya from one brain cell to another brain cell.
So, dun nagkakaroon ng mental retardation. Hindi naman ibig sabihin na fully mentally retarded ka na wala ka halos ano ba ang tawag doon? Wala kang ma-pick up, no? Ma-pick up, oo. Pero mahina ang pick up. Kanya itong mga bata na to ay yun nga, raw 4. Sinasabi nila medyo mapurol. Yun. Alright. Asek, Doc, break muna tayo. Pero eto muna mga kasama yung pinakahihintay ninyo. Ang text question of the day mula sa ating NNK. Okay, madali lang po kasi New Year, first episode eh. Ang tanong ko po ay sino-sino ang pinaka-nanganganib sa kakulangan sa iodine? Kahit po isa lang, magbigay lang po kayo ng isa. Nako, kababanggit lang nito kanina. Yung mga fraud sa ganitong klaseng yung tinatawag nilang kakulangan sa iodine. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, sagot. At isend po sa 0919-8840659. 6 na pinakamabilis na texters po ng tamang sagot ang magwawagi ng tig 50 pesos na libreng cellphone load. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. May kilala ka bang tuling, bobo, siraulo o brain damage? Maaring may iodine deficiency disorder sila. Huwag silang gayahin. Gumamit ng iodized salt araw-araw para sa sapat na iodine sa katawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang ating napakahalagang paksa bilang first episode ng ating programa ay ang kaugnayan ng asin, particularly iodized na asin sa ating kalusugan. At ang ating bisitang expert resource person ay si Dr. Teofilo L. San Luis, National Coordinator for the Philippines ng isang alyansang global. Ito pong tinatawag na International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders. At mga kaibigan, kung nais nyo nga palang mapakinggan muli at mapanood po ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede nyo rin kaming maging friend. Punta lang po kayo sa Facebook. I-like lang ang aming page sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa Twitter, twitter.com/Radyo Nutrition naman. At para sa mga kasama natin dyan, yung mga kanutrisyon na may tanong sa ating eksperto na si Dr. San Luis, mag-text lang po kayo sa 0921-431-1044 for smart users, at para naman sa mga gumagamit ng Globe, 0927-650-6795, at sa Sun subscribers, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Okay, balikan na po natin ang ating talakayan at gusto kong balikan din yung isang punto kanina na nasabi ni Dr. San Luis na iodine yung kailangan, ay napaka-importanteng role ng iodine sa ating katawan. Gaano po ba, Doc San Luis, karami yung kailangan nating iodine? Well, kasi di ba po micro lang ito, no? Micronutrient. Kanya tinawag itong micronutrient po ay dahil nga maliit lang ang pangangailangan. Actually, kung tutuusin, kung itong ating pangangailangan na ito ay pagsusuma-sumahin natin sa buong yung lifetime natin. Ang mga kailangan lang natin ay isang kutsarita ng iodine. Ganon karami lang ang kailangan natin. Sa buong buhay mo. Buong buhay na natin. Pero hindi naman po ito ibig sabihin na kumuha ako ng isang kutsarita ngayon ng pwede mo inumin. Inumin at tapos na ako, nakakota na ako, naka-boundary na ako, kaya nga, no? Hindi po. Ito ito ay pag pinagsama-sama natin. So,
talagang maliit lang ang Maliit kakulangan. lang, Pero ito ay dapat sa umpisa ng buhay natin, mayroon ka na agad na Stock, kumbaga. May stock ka na. May dala ka dapat. kanya Oo. yung mga batang kabubuntis pa lang, bago pa ho ipanganak, ando pa sa loob ng sinapupunan, ay dapat alaga na sila o marami na silang nakakamit na iodine sa kanilang mula sa kanilang Galing ina. sa nanay nila. Kanino pa ba Oo. manggagaling yun? Sa ina. Oo. Kanya ko ang ina ay kulang sa iodine, siya mismo ay kulang sa iodine, o anong maipamamahagi niya dun sa bata? So pag ito ay ipinanganak, garantisado, mapurol ang ulo. Garantisado. Garantisado po yan dahil napag-aralan na ho yan Oo, globally. globally na ang isang bata na ipinanganak na iodine deficient, ang kanilang IQ ay bumababa ng 13.5 IQ points. Ang Dehado na ibinaba. kaagad siya. Dehado na. Bago Kapapanganak pa lang. dehado na agad. Oh, so kung pwede siyang maging 90 minus 13.5. Minus agad. So, Nako. kung iyan, Yung potential pala niya. iyan mambata na yan, i-enroll mo man dun sa mga mga mahal na eskwela. mga Montessori, mga early childhood. Kung kulang agad ng 13.5, hindi aakyat. At alam mo ba kung gaano ang itinataas ng IQ? Halimbawa, isang bata na regular na bata na pinanganak at in-enroll sa mga ganitong early childhood schools, tumataas lang ang kanilang IQ ng 8 IQ. Compared dun sa mga hindi nag-aral hindi na-enroll. 8 lang. Naka-enroll mo man siya. Di kulang pa rin siya ng 5. Kung siya ay iodine deficient from Kulang birth, pa rin. de 13.5 ang kulang. Yun nga, sabi nga ni Asek Bernie, 5 ang... Pa rin, oo. Menos ka pa rin, no? So, napaka-importante pala talaga, Opo, ma'am. So, ano po ang paraan para ma-determine mo kung kulang yung bata o yung isang tao sa iodine? Paano dinadiagnose yung kakulangan? Usually ang mga datos po natin sa Food and Nutrition Research Institute na every 5 years ay nagko-conduct sila ng National Nutrition Survey. Yun hong mga school-age children ay mukhang sapat naman ang kanilang natatanggap na iodine dahil siyempre ang mga sa loob ng ilang taon na tayong merong programa ng iodized salt mula nung Asinlo. Marami na ring natutuhan ang mga mamamayan natin. Lalo-lalo na sa mga bata, mga noodles, yan. Siyempre, they were processed with iodized salt. Kanya itong ating mga food processors na to ay dapat talagang ang ginagamit nilang sa food processing nila ay iodized salt. So hindi lang ito yung mga commercial food processing. Kung hindi pati na yung gumagawa ng mga tusino, langgunisa, yan ginagamitan ng asin. So dapat ang gagamitin ng mga food processors iodized salt. Oo. Okay, dalawa pong text question bigyan nating daan, Rod. Oo. Ang sabi po ni 2596, Kuya Rod, ano pa po ang ibang makakain na puno ng iodine maliban sa iodized salt? Nabanggit na natin kanina yung Doc. Pero sige po, yung mga matataas ho sa mga pagkaing matataas sa iodine ay siyempre yung mga pagkaing dagat, no? Seafoods. At yung seafoods, yung mga lato, mga isda, hipon, mga tulya, mga basta lamang dagat. Lamang dagat. Yes. Lamang dagat. At iba, siyempre, yung masasabi natin, ano kaibahan ng mga isda na nahuhuli sa mga palaisdaan o sa tabang? Mas mataas ho kasi ang mga iodine content ng mga lamang dagat. Yung marine. Hindi yung mga ilog. Kasi ang iodine sa mga oceans at saka mga dagat ay mas mataas kaysa sa mga
content ng iodine na nakukuha sa mga isda na huli sa mga palaisdaan lang at saka sa mga ilog. Tsaka yung mga ilog po kasi natin, di ba, yung adjacent nilang mga lupa, eroded na. Na. Wala na rin ang mga sustansya. Pati na rin ang pollution. So nakakatanggal na rin po. Marami na rin basura itinatapon sa mga ilog. So naapektuhan din yung iodine content ng mga nitong mga isda na sa mga ilog lang. So kung kayo ay gusto ninyong mapigil ang iodine deficiency, ang mga isdang at mga lamang dagat na ay yung mga nahuhuli sa laot. Opo. Doc, meron pa pong isa from 0085. Gandang tanghali po kay Doc. Ask ko po, paano ba malalaman kung kulang sa iodine ang katawan natin? By the way, kanina po nasabi, nagsisurvey. Pero siguro gusto niya personal, yung individual. Sa individual, paano po malalaman kung kulang sa iodine ang katawan? Ilang po ba dapat iodine meron tayo, lalo na sa bata? Nasagot natin kanina yun. Pero yung malalaan ng isang tao kung kulang siya, kung halimbawa may mga simptomas siya na yung sinabi natin kanina na parang nagha-hypothyroidism, no? Tumataba, tapos pero magpapatingin siya, Doc. Dapat ho yun. Oo, tapos may mga lab test, may mga diba? test ho na dapat gawin para makasiguro na siya nga ay nagkukulang. Now, kung kayo ay isa doon sa mga grupo na sektor na mga buntis at mga nagpapasuso, mas nangangailangan kayo ng iodine at ang dapat na requirement sa inyo is at least 250 micrograms of iodine. 250 micrograms. Ang konti lang talaga. Makukuha yun sa isang sa isang yung mga vitamin supplements, yung mga mineral supplements natin, yun ang 250 micrograms. Pero hindi lang naman ho doon sa mga vitamins at saka sa mga pagkain natin, maraming mga iodine. Yun nga sa mga sinasabi nating mga pagkaing dagat. Tsaka regular na gumamit ng iodized salt. Yan po ang dapat nating i-emphasize dahil ang iodized salt ay ito ang yung aming organisasyon, yung alyansa na sinasabi ni Sec Bernie, a global ang concern namin because iodized salt is yun ang pinaka ma-effective talaga na maka-address ng iodine deficiency. Proven na sa buong mundo, hindi correct. lang sa Pilipinas. At yan ho, lahat naman ng tao kasi ay gumagamit ng asin. Pero Doc, hindi natin sinasabing dagdagan nila ang pag-intake or pagkain ng asin. Asin, po. Gumamit ka lang ng iodized salt. Dahil ho yung, siyempre alam naman natin na ang asin ay meron din namang mga side effects, lalo-lalo na kung mataas ang presyon, alta presyon. O di kaya may mga sakit sa kidneys. Yan ang, dapat ililimit din ang pagkain ng mga asin. So kung gagamit din ng asin, dapat iodized salt. Doc, meron pa tayong isang text question from Belen ng Pampanga. Sagutin po natin ito. Namamana po ba ang sakit na goiter at nakakahawa ba ito? Dapat bang nakabukod ang gamit niya sa pagkain? Ang sagot doon sa pangalawang tanong ay hindi po ito nakakahawa. At wala kayong dapat ikabahala kung ikaw man ay may goiter at yung kapatid mo o yung asawa mo hindi ito nakakahawa. Pero ito po ay kung ang isang pamilya ay merong kakulangan ng enzymes. Ang genetic ho ito kasi, meron hong mga pamilya na nagkulang ang enzymes, hindi makapag-produce ng thyroid hormone na sufficient para ma-maintain ang kanilang sarili. So nagkakaroon sila ng mga goiter. So hindi po ito namamana mismo, kung hindi mataas din kasi ang incidence ng isang pamilya na kung may kulang ang isang enzymatic ay magkakaroon nga talaga ng goiter yung mga kapatid o yung mga anak. Itong mga ito. Pero hindi siya nakakahawa. Yun hindi nakakahawa. Paano po ginagamot? Well, very quickly. Kapag kaho masyado ng malaki at kapares na nung sinabi ni Dennis na nahihirapan na siyang lumulon, ibig sabihin malaki na. Talagang tinatanggal na yun, inooperahan na. Okay. Otherwise, kung baka makuha pa sa mga gamot ng mga thyroid hormones na
Pero at saka yun nga, dapat ang kanilang asin na gagamitin ay yung iodized salt. Okay. Alright. Interesting. Marami tayong tanong na natanggap, Rod. Opo, ma'am. Oo. Napaka-importante kasi ang iodine para sa produksyon ng napaka-importanteng thyroid hormone. Kailangan sa metabolismo o yung mga prosesong chemical na may kinalaman sa pag-maintain ng buhay, lalong-lalo na yung ating mental growth and development. Ang masaklap ay walang angking kakayahan ng ating katawan na lumikha ng iodine, kaya dapat natin itong makuha mula sa ating mga kinakain. Ang pagdaragdag ng iodine sa asin ang pinakamura at praktikal at sabi nga ni Doc kanina, pinaka-effective na paraan upang magkaroon tayo ng iodine sa ating dieta. Of course, dapat din nating alalahaning huwag sobrahan ang paggamit ng asin dahil maaari naman itong maging sanhi ng high blood pressure at makadagdag sa panganib ng atake sa puso at stroke. Basta tandaan na gumamit ng iodized salt lamang sa pagluluto o panimpla sa lamesa. Well said, Asik Bernie. Samantala, mga kasama, narito na ang mga pangalan ng 6 na fastest texters natin na nanalo po ng tig 50 pesos na cellphone load. Unang winner, Ma'am Bernie. Oo. From Palawan, Coron. Uy, Coron. Coron, Yep. oy. Ganda Victim, dyan. Pero naging biktima din ni Yolanda Oo to, nga. yung Coron. Oo. Sagot niya, Asik, Adok, buntis at nagpapasuso. Okay. Congratulations to Mildred Balicol. Pangalawang winner from San Mateo, Isabela. Ang sagot niya, Ma'am Bernie, buntis. Tama, Doc. Okay. Correct. Jeric Raval Aquino, congratulations. Pangatlong winner natin from Jeric. Lagawe, Ifugao. Nagpapasusong ina. Ang ating winner si Joseph Estrada. Obo? Joseph Estrada ka talaga. Ang galing mo From Ifugao. Tatawagan ko mamaya si President. Tagal-Lagawe ka na pala, President. Mayor. Ang pang-apat na winner natin from San Pablo, Laguna, school-age children at mga buntis. Ang winner natin ay si Mercy Dumayag, pang-lima, ma'am, from Barangay San Roque, Rojas City. Sagot niya, mga buntis. Congratulations to Marica Remigio. Nabagyo din ito na Yolanda rin. Opo. Congratulations. At ang ating last winner of 50 pesos load, yung pang-anim, ay from Limoy, Batangas. Limay, Batangas. School children na ang edad ay nasa 6, may edad pa, hanggang 12 anyos. Si Nene Culyarin. Congratulations sa inyong lahat. At maraming salamat, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa radyo mo sa nutrisyon. Tandaan po. Alright, tandaan. Dito po sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisigin namin kayo ng mga tip tungkol sa wastong nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan po lamang, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Secretary of Health, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa radyo sa nutrisyon. Ay, okay to yung Happy New Year. happy talaga tayo sa 2014. Magandang pabungad. Happy New Year po sa inyong lahat. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Mga kasama, si Father Nick Lalog.